sa Bundanon Art Museum and the bridge. Marami rin tao na pumunta. So maganda raw dito yung architecture at saka yung siguro yung view din. So hanap muna tayo ng parking tapos mag-explore tayo sa paligid. Ayan, dito pala yung Bundanon Art Museum. Tapos tingnan natin, merong the bridge. You are here daw. Tapos yung Art Museum, merong education center. Tsaka may farmhouse at tsaka library. So lakad na tayo. Dito raw sa Bundanon na to, may yung mga architecture students na kwento lang sa akin ng ka-opisina ko. May mga activity sila na dito sila talaga pumupunta. Ay, may kangaroo. Ay, oo. May kangaroo. May kangaroo tayo nakita. Ayan o. Ano siya? I-zoom mo nga. I-zoom natin ha. Kuha lang ko sa phone. At 1:15 na lang hapon, umalis na kami dito sa Bundanon Art Museum and Bridge. Maganda yung bridge. Yun nga lang, hindi ka pala makakapasok dun sa hanggang dulo ng bridge kasi parang ano siya eh, parang private event siya, no? Parang events place siya. Tapos yung museum naman may bayad na $18 for adults. Tapos merong restaurant, merong library, tsaka may accommodation siya. So, yun lang pala yun. Malit lang pala na siya na area. Mag-ikot naman tayo dito sa Shoalhaven area. Kaya nandito na tayo sa Nora area. Is that a zoo? Ayaw nga na may Shoalhaven. So, gusto mo? In about 1.5 search kilometers natin. at the roundabout, take the first exit onto Illaroo Road. I-view lang natin itong residential area dito sa Nora. Minsan lang tayo mapunta dito. Kaya yung mga 491 visa na ang inyong nag-sponsor sa inyo ay Far South Coast. Isa yung Nora sa mga town ng Far South Coast. So ito yung Nora. In 1 kilometer at the roundabout, take the first exit onto Illaroo Road. Siksik din siya eh, no? Tignan nyo sa mapa, madami din siya. No? Kumbaga madami din siyang kabahayan. Pagka ganito na nasa regional area kayo, importante na may sasakyan kayo. No? Kasi yung interval ng bus ay matagal. Tapos, yung train siguro matagal din yung interval. Tsaka malalayo yung mga puntahan siguro dito. Meron palang beach, oh. Wow. Pwede ba At the tayo lights, tumambay sa use the beach? right 2 lanes to turn onto Prince's Highway. Ayan, dito tayo pupunta muna sa Stockland, Nora. Kasi magla-lunch tayo. Wow, ang dami nakapark ah. Ang lawak din pala ng mall dito. Stockland Mall, Nora. May malaking Kmart, may MyCar. Tapos punta tayo dun sa loob ng mall. Ito pala yung kabilang side ng Nora, yung parallel doon sa At the Stockland Mall. lights, turn left onto Junction Street, then the destination is on your left. Marami rin siyang mga tindahan. Kanina may malaking Office Works tapos Specsavers. Ito Kotse ba to? Bestless. Sarado yung kakainan sana namin na ito, Little Saigo. Ay, ito pala. Natay. Punta naman tayo dito sa Nora Mall. Baka may kainan. Meron din ditong Subway. Meron kami nakitang sushihan. Kain tayo dun. Doon na lang tayo kumain. Ayan, paalis na kami dito sa Nora. Yung conclusion ko dito sa Nora, malawak yung area niya ng commercial area, yung kanyang town center. Tapos, madaming mga shops malalaki. Tapos, may malaking Coles, Woolworths, may malaki ring Aldi. Tapos, may mall na, Stockland Mall na. Tapos, yung kanilang mga kainan, medyo hiwa-hiwalay. Hindi ko lang masyadong na-appreciate yung Nora dahil holiday. Sarado yung mga shops. Tapos wala masyadong mga tao. Konti lang yung mga tao. Baka yung mga nakatira dito pumunta rin sa ibang lugar kasi nga holiday ngayon. So medyo patay yung lugar nitong, yung nilakaran namin nitong, yung town center ng Nora. Siguro nga kasi holiday nakasarado. Tapos medyo nahirapan kaming humanap ng makakainan kasi nga again sarado yung ibang mga shops at saka yung mga restaurants. Pero overall, kumpara sa ibang regional area, malawak itong regional area ng Nora. Kung sa mga
tao naman, parang may nakita akong dalawang Pinoy. Kung tama yung pagkakaalala ko. Dalawang family na Pinoy. Tapos may mga Asian din naman. Pero mas malaking porsyento na mga lokal talaga yung mga tao dito. So yun, magpapagas kami ngayon. Tapos pupunta naman kami doon sa Hanging Rock Lookout. Kahit yung lest we forget. Ay, dito ba? Oo. Merong mga nag-alay ng bulaklak ko. Kasi nga yung Anzac Day ngayon. Dito lang pala yung Hanging Rock Caution. Road with restricted Turn right, access. then the destination is on your right. Yan pala yung Hanging Rock Lookout. Oh, yun yung Hanging Rock. Tapos may lake dyan. Lakad tayo saglit. Hanggang before 4 lang tayo dito. Dito tayo sa Ben's Walk. Tingnan lang natin kung anong meron. Tara ba? Sige. Saglit lang. Mga 5 to 10 minutes. Medyo uneven yung ano niya. Yung steps. Merong malaking rock dun, oh. Hanggang dyan lang siguro tayo. Nakakasilaw nga lang. Pero meron dito bato na hati, oh. Ben's Walk yung tawag. Try natin bumaba dito sa Milik. So, nasa gitna tayo ng dalawang bato na nahiwa. Wow. May ganyan. O, sige, hanggang dito na tayo. Maganda yung picture. Maganda yung view. Wow. Dito tayo dito. Ben's Walk ang tawag dito. Ayan, paalis na kami. Saglit lang kami dun. 12 minutes lang kami dun. Ngayon naman pupunta na tayo sa Coolangatta. Doon kami nag-book ng accommodation namin for one night. Papakita ko sa inyo yung lugar. Ngayon lang din kami magagawi sa Turn right area onto na yun. North Street. Kasi yung nakaraan, ang pinakamalayo namin napuntahan ay yung Berry, di ba? Yung Berry yung pinakahuli na malayo naming napuntahan dati. Jervis Bay. Oh, Jervis Bay. Pero itong nadaanan lang namin ito, pero hindi namin na-explore, di ba? Yeah. Pero yung na-explore namin dati hanggang Berry lang. So next sa Berry ay itong Nora, which is hindi namin napuntahan dati. So ngayon talaga first time lang natin ma-explore itong lugar. Tapos share namin sa inyo yung At the roundabout, accommodation take the namin. second. Coolangatta, parang ano din siya, winery din siya. So tingnan natin, sana maganda yung lugar. Yun. In 350 Ayan. meters, bear right. Dito na pala kami. Ang bilis lang, nakakasilaw. Buong yan ay Coolangatta Winery Estate. Pero hanapin natin yung part ng accommodation. Ang ganda naman. Sana makita natin yung sunset. Pero mukhang hindi dito yung sunset. Wow naman. First time lang namin mag-i-stay sa winery or sa estate. Usually sa ano kami, mga hotel, motel, ganyan. Siguro doon ang accommodation, no? Unit. Tapos yung parking mo sa harap ng ano. Wow, ang ganda pala dito. Ayun, reception. Guest only. Past this. Ito may mga number, oh. Stables. Ano yung stables? Baka pwede mag-park dyan? Hindi. Kasi number 6 tayo eh. The Cottage. 3. Pwede. Ito, 1, 2, 3. Siguro doon tayo. Magsa-sunset na. Meron din sila dito. Ang lawak ng property na to. Meron din silang chapel, oh. Tapos may recreation room. Pero parang nakakatakot yung lugar, ano? No. Dahil sobrang lawak ng property. Although may mga nakapark naman, pero parang may kotse naman doon 3. Ito pa isa. Tapos doon sa kabilang side merong 2. So siguro naman may kasama tayo dito sa winery na to. Ang lawak ko. Punta tayo doon sa reception area.
Yan yung office. Oh, vacancy. Ibig sabihin ito. So, iniwan lang nila daw yung susi. Ayan, baka yan yung mga units. No vacancy. Ito. Ito. Ang galing nga, high-tech. Kumbaga high-tech sila. Ikikiin mo lang daw yung phone number tapos nalaglag na yung susi. Yun na yun, oh. Eh, dito may nakalagay, please take one. Mapa yan. Room maps. Kukuha ba tayo? Ah, okay. Map enclosed. Parang ano to ah. Parang tawag palaro. dito. Parang palaro. Ang ganda rin eh, oh. Merong nang nakatira dyan sa harap na yan. Malaking unit siya. Village to, village. Village to. Ayan, Tingnan mga nga tao. tayo dun para lang malaman ko. Medyo nahihiwagaan ako sa mga nakapark dito eh. Ang bahay bang. Ayan, pasok tayo dito sa room unit number 6. Room number 6 or unit number 6? Susian natin siya. Tingnan natin kung ano siya. Kung matatakot na tayo o hindi. Oh, tao po. So, meron siyang blinds para, kasi may ganito eh, parang bay window. So, may blind siya. Pero ang maganda dito, may wifi. Tingnan lang natin kung malakas nga ba. Kasi may ibang mga accommodation kaming natitirahan na walang mahina yung wifi eh. So, yan, may sofa. Usual lang. May ganyan, bed, tapos may fireplace. Tunay kaya yan? Tapos, ito na yung toilet. May TV, may aircon, tapos may maliit na kitchen. Tapos, ref. May cabinet din naman. Tapos, ito yung toilet. Hindi ko alam yung ilaw. Yan, malawak. In fairness. Ang dami naming nadaanan ng mga Holiday Inn. Yung mga caravan parking, yung parang isa siyang, anong ba tawag dun? Caravan park? Mga caravan park. Ang dami, puno talaga yung mga accommodation. No? Puno lahat talaga yung may mga van na dala. Ayan, yung mga ganyan. Merong mga malalawak na lugar. Pagka ganitong holiday, punuan talaga yung mga accommodation. Parang lahat ng tao namamasyal. Magsa-sunset na actually. 4:37 na yung oras. Lumabas lang kami kasi bibili kami ng tubig. Dito pala sa Coolangatta, dito sa Shoalhaven area, walang Coles, walang Woolworths, walang Aldi. So, buti na lang may IGA kasi kanina nung nasa Nora kami, hindi kami bumili ng tubig kasi kako dito na lang baka may Coles naman dito. Yung pala walang Coles dito, walang Woolworths, walang Aldi. So, buti na nga lang merong IGA. So, kung sakaling dito kayo mag-check-in, bumili na kayo ng mga kailangan nyo sa Coles na madadaanan nyo. Ayan, dumaan na lang din kami dito sa Shoalhaven Heads Beach. Silip lang tayo. Saglit. Kumbaga, wow. Ang galing ah. Haba niya, oh. Ang tagal, oo nga, haba niya. Ang lawak niya. Pero yung sand niya, pino eh, oh. No? Oh. Wow.